pag kidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung saan ka nakatira, saan ko yung kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan, putang inang. Itapong ko dyan sa dyan sa baka akala ninyo, you do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, and ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo na, hindi mo na isasauli. Tapos, tatanggipin mo yung ransom. Ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang tapos na. At pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang inaw, kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Hold up rin ako. Huwag niyo akong bulahin. Takot-takutin yung baril-barilan ng mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ko ng handcuff. Sino kriminal na kursunadang mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon rin sa gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo ninyo, do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako, at the age of 73, 79 pala. Sa alala niya, si Sal, binibiro ko sa kasi si Sal ayaw umamin, matanda siya sa akin. Siguro si Panelo basta matanda yan siya sa akin. Bata-bata lang. May katanungan pa? Yes, Ms. Pa. Mr. President, naniniwala ho kami at naniniwala ho ang Tagawelyo na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sabayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ikana sa pagsira sa pangalan Duterte? Bukod ay pagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung ika nga sa yung salida ko. Yung salida, yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong
At least dito sa mga Maynila, hold upper ng kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10 na sindikato itong malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga criminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa. More cruel and more violent. That's what you can do. You do your worst and I will do mine. At doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo sa Satanas, wala na sa trono nila. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. To each. Si Satanas nagamanicure lang yan sa paa ko. Bakit mo patalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang sa tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga utang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alamin niyo. Madala mo itong mga pagka nakahawak ng baril niya, sinasabi ko sa pulis. Kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo. Na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi mo, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil, tagal na siguro ako sa kulungan, ay patay na. Mr. President, sir, nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this president. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At
Nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, bakit dito sa kwartong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi, ano, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano bang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasi ipakita is my message primarily to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, trabaho ko lang sa hotel, may anak ka, nag-aral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, pag sige ka tingin ng lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, o naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very bastos ang bunga ko. Do not fuck in Mexico. Huwag mong galawin yung inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papadusutin. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, I can't quantify it. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place, or there was law and order, sumusunod naman lahat. Linis ang Davao, sumusunod man sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Nung punta kayo sa ibang lugar, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it again. Mukhang mag-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero wala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa nasyonal, mag-ingat ka talaga kasi kunting kamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan.